Ang talbos ng kamote, karaniwan at tumutubo sa kung saan-saan. Kaya naman ine-etsapuera ito kadalasan. Pero ngayon, gagawin po naming sosyal ang dating nito sa pamamagitan ng mga recipe na ubod ng healthy. May patusok na mga dahon, mahahabang tangkay, at berde o indigo na kulay. Ito ang gulay na kilalang kilala nating mga Pilipino, ang talbos ng kamote. Gaya ng malunggay, madalas din itong itinuturing na poor man's food. Talbos ng kamote. Kasi naman, bagsak presyo talaga ito. 5 piso lang po, isang tali. Hindi rin maiwasang ihalin tulad ito sa root crop na madalas daw kainin ng mga nagtitipid, ang kamote. Pero kung ayaw mong paggastusan ito, very easy naman itong itanim at anihin. Pagtatanim po ng kamoting baging ay madali lamang. Puputol po ng isang pie kalahati ang haba at ibabaon po sa lupa. At ito pong puno ng dahon na to, dito po lahat lumalabas ang bunga. Pagka naman aani kayo ng talbos, pwede hong gupitin na mga 100 dangkalang haba o humigit pa ng konti. Pwede rin hong putulin ng kamay, pwedeng guntingin. Pero hindi man sosyal ang dating, ang say namin dito sa Good News, ang talbos ng kamote, hindi nyo dapat isantabi. Ang payak na pagkain ito, sa ibang level namin ibibida dahil ang simpleng talbos ng kamote magpapa-healthy sa pagkain ng Italia. Sa restaurant na ito sa Quezon City namin natagpuan ang kilalang Italian dish na ravioli. Ito'y isang uri ng pasta dumpling na pinaliguan ng tomato sauce. Pero ang twist, imbis na spinach, talbos ng kamote ang bubulagang filling nito. I decided na i-substitute yung spinach for talbos ng kamote. Because for one thing, it's a little healthier. It's a lot, mas madaling hanapin sa palengke. Dagdag ni Chef, nanggagaling pa sa iba't ibang parte ng bansa ang ingredients na ginagamit ng restaurant, gaya ng homemade pili nuts sa Bicol at talbos ng kamote at keso sa kanilang farm sa Tarlac. Sa pagluluto nito, kailangan munang isimmer ang ravioli ng 3 to 5 minutes. Iset aside pagkaluto. Saka naman iluto ang tomato sauce sa kawali. Timplahan ng asin at ihalo ang ravioli. Hintayin lumapot ang sauce. Isang trick daw para hindi dumikit ang ravioli ay ang paghahalo nito ng tuloy-tuloy. Pagluto na, i-garnish ng parmesan at basil leaves. So ito na po ang ating kamote tops ravioli. Bukod sa talbos ng kamote, pinalamanan din ang ravioli ng ricotta cheese at pili nuts. Nagko-complement yung talbos dun sa tomato sauce tsaka dun sa cheese. Good for two na ito sa halagang 395 pesos. Bukod sa main dish, ang talbos ng kamote pwede ring magpasarap sa salad. Yan ang aming nadiskubre sa restaurant na ito sa Makati. Presenting ang ensaladang talbos ng kamote, suha at singkamas. Nagsispecialize sa Filipino cuisine with an Asian touch ang restaurant na ito na nagbukas noong 2010. Ang dish na ito ay galing sa Bicol kung saan madalas itong kinakain ng mga tao. Pero ano naman kaya ang nagpapaspecial sa kanilang version? Yung suha dressing na ginawa namin, it's a secret recipe that we have. Pero yun yung para sa amin ang nagpapaiba at nagpapaangat doon sa dish na to. Simple lang daw itong i-prepare. Kailangan lang i-blanch o pakuluan ng sandali ang talbos ng kamote. At pwede nang mag-plate. Nilagyan nila ito ng white onion, kamatis, singkamas, suha at syempre ng dressing. Ito na po ang ating ensaladang talbos ng kamote, suha at singkamas. Isang regular customer naman daw nila ang palaging umu-order nito. May tanim kami sa bahay nito eh. Kaya ang mother ko, nung maliliit pa kami, kumukuha lang doon sa garden namin, tapos ginagawa niya ang salad na ganito. Kaya nung
Nung nakita ko to dito, parati ko na rin kinakain para nandun din ako sa bahay. Nagkakahalaga ito ng 195 pesos na pwedeng pagsaluhan ng 2 tao. Pero bukod sa mga putahing ito, may good news pa kaming hatid sa inyo dahil ang talbos ng kamote na abot kaya siksik na siksik sa sustansya. Madami siya vitamin C, meron siyang iodine, may calcium siya, very rich in iron. So pag nakita mo siya as a whole, ini-increase niya yung nutrients na kinakailangan natin sa katawan natin. May paalala lang si Doktora para sa mga haka-hakang nakakagamot ng dengue at diabetes ang gulay na ito. So hindi siya talaga yung mismong yun lang yung iti-take. So kung diabetic ka, kunyari, at kung may maintenance ka na gamot, we still make the patient continue yung maintenance niya. Tapos alala yung talbos ng kamote. Kasi of course, nothing beats yung magandang diet kamo. Pero kung akala nyong tapos na ang pagbibida namin sa talbos ng kamote, nagkakamali kayo. Hindi lang pang ensalada ang talbos ng kamote. Ang good news ko sa inyo, meron pa akong mga reseping ituturo na paggagamitan natin ng talbos ng kamote. So tara! Una na sa ating listahan, itong kakaibang sinigang. Ihanda na ang mga sangkap na okra, sigarilyas, kamatis at sibuyas. Huwag kalimutan ang siling haba, pampaasim na sampalok, pampalasang patis, asin at paminta, ang uri ng hipon na tinatawag na ulang, at syempre, ang talbos ng kamote. Napakuluan ko na ang sampalok at dudurugin natin para makuha natin ang asin nito. Salain ang katas ng dinurog na sampalok. Saka ito haluan ng tubig. Ilagay na ang mga gulay na kamatis, okra at sibuyas. Depende naman sa gusto nyong anghang ang dami ng siling haba. Hintayin lang kumulo ang sabaw. Sunod na ilagay ang sigarilyas. I-season na ito ng patis, asin at paminta. At pwede nang ilagay ang ulang. Ngayon, gagamit tayo ng ulang. Isang klaseng hipon na may hawig sa lobster dahil sa kanyang mga sipit. And last but not the least, ang bidang sangkap na talbos ng kamote. Madali naman daw kasi itong maluto. So ito na ang ating sinigang na ulang na may talbos ng kamote na ang serving niya ay perfect para sa pamilya. Tiyak na mabubusog ang pamilya sa dish na ito sa halagang 180 pesos. Hindi lang asim ng sinigang ang kayang sabayan ng talbos ng kamote. Maging ang creamy laing, kaya rin itong abutin. Di ba madalas kapag kumakain tayo ng laing ay gawa ito sa gabi leaves? Ngayon naman, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng laing gamit ang talbos ng kamote. Mga mami, ilatag na ang talbos ng kamote, bawang, sibuyas, siling haba, bagoong, pampakreamy na gata, at menudo cut na karne ng baboy. Igisa sa kawaling may mantika ang sibuyas, bawang at baboy. Haluin hanggang maluto ang bawang at sibuyas. Timplahan ng bagoong. Hindi mabubuo ang laing kung walang gata. Pwede na rin ilagay ang talbos ng kamote. So pwede natin paghaluin ang green at ang violet na talbos ng kamote para mas may kulay ang ating laing. Hindi rin kumpleto ang laing kung walang sipa ng anghang na hatid ng siling haba. I-simmer lang ang laing hanggang sa mawala ang sabaw. Ito ang healthy and yummy dish na pwedeng lutuin sa halagang 110 pesos na good for 3 persons na. Mura at nakakabusog na, mainam pa sa kalusugan. Talaga namang maraming dahilan para ang gulay na to lubos nating pahalagahan.